Oops! Stop scrolling! Kung gusto mong mag-work abroad, etong video na ito ang kailangan mo. Maraming nabibiktima, kaya huwag kang sumunod sa kanila. Hey guys! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Farah. 17 years na akong OFW. At today, sasagutin natin ang isa sa mga importanteng tanong ng mga gustong magtrabaho abroad. Saan ba talaga legit makahanap ng trabaho abroad ang mga Pilipino? Hindi mo na kailangan mag-DM ng PM sent dun sa mga random post na nakikita mo sa social media. Hindi mo rin naman sure kung legit ba yung piniem mo, di ba? So today, I got you and let's go. May 4 ways po para makahanap ikaw, tayong mga Pilipino ng work abroad. Iisa-isahin po natin ang 4 ways na ito. First, government sources. Kung gusto mo ng legit at legal, always start with the government sources. Saan ba yung government sources na trabaho? Wala naman pong iba. Iisa lang po, doon sa DMW, ito po yung Department of Migrant Workers. Puntahan niyo po yung website nila, dito ilalagay ko sa screen, www.dmw.gov.ph, at puntahan niyo po yung job orders na section. Meron po dong complete list ng mga approved na job openings, by country, kung anong bansa man yan, employers, at saka agency. So dun po kayong maghanap una. Ito po yung tip para mas mabilis yung pagsisearch natin. Sa Google browser, isearch nyo po yung job title nyong hinahanap plus yung dmw.gov.ph para po mas mabilis yung paghahanap nyo. Ito po ang real talk. Kung wala kayong ma-search sa DMW na job opening para dun sa trabaho na hinahanap nyo, magduda na po kayo. Lalo na pag sinabi ng agency na kinontak nyo na hindi naman listed sa government approved agency, magduda na po kayo. So be careful. Second way para maghanap ng work is through a licensed recruitment agency. So, i-emphasize po natin yung license. Very important po na yung agency nyong kinakausap are licensed agency. Saan nyo po hahanapin tong mga licensed and approved agency? Very easy lang. You will still go to the same website, www.dmw.gov.ph. Click nyo lang dun sa website yung licensed agencies. Lalabas na sila lahat. Pwede nyong i-search by name. Kung meron na po kayong kinakausap na agency right now, pwede nyo pong i-search yung name nila doon mismo para makita nyo po yung status ng agency, kung active pa ba sila. At malalaman nyo rin kung may violation yung agency, kung nang-scam na ba sila dati, or meron bang OFW na napalipad, then after dun sa abroad, napabayaan. So, malalaman nyo rin kung ano yung mga violations ng certain agency. Red flag sa isang agency pag sinabihan kayo nito. Pag sinabing madali lang ito, magbayad muna kayo. Tumakbo na kayo agad. Tumakbo ka na agad. Kasi it's really a red flag. Ang legit at approved na agency, hindi po kayo pababayarin not until meron ka ng job offer. So, make sure listed sila sa DMW website and they don't ask you money. Be careful in dealing with agencies. Here's a quick tip. Pwede ka rin pumunta dun sa physical office ng agency. So at least pag pinuntahan mo yung office nila, makikita mo talaga kung legit ba. Makikita mo kung sino-sino rin yung mga kapwang Filipino mo na gustong mag-abroad. So you can ask around. Third ways para maghanap ng trabaho is through trusted online job portals. Okay, online. So, paano naman kaya maghanap ng trabaho sa online? Yes po, possible pong makahanap ng trabaho online. You will apply directly to the employer. Pero hindi po ganun kadali. So, kailangan yung sets of skills mo talagang bongga. Swak ka doon sa hinahanap na posisyon. Okay, ano-ano ba yung mga trusted na portals na pwede mong applyan? Okay, we have a workabroad.ph. Marami pong posting dyan na legit, posted by agencies.
Pag ito'y posted by agency, make sure i-check nyo po yung agency kung legit and approved ng DMW. Second is JobStreet. Marami pong posting dito ng mga overseas job. And mostly po are professional jobs related. Ako po mismo, sa JobStreet po ako nakahanap ng work. Not once, but twice. Yung dalawang work na nahanap ko sa JobStreet, na-interview ako dun sa dalawa at natanggap ako pareho. So, napaka-bless ko dahil I have to pumili na lang dun sa dalawa. Siyempre, mas pinili ko yung better. Third, ngayon is usong-uso na ang LinkedIn. Ito po, dito sa LinkedIn, make sure you create a professional LinkedIn profile at ilagay mo dun yung mga relevant experiences mo. Kasi yung mga headhunter, kahit private yung LinkedIn mo, they can view it kasi they paid to LinkedIn to do that. Mari-review nila yung profile mo. So make sure maayos yung LinkedIn mo. Nako guys, uurong muna ako ha kasi nasa harap ako ng init. Ayan. Okay, going back to LinkedIn, make sure maayos po yung LinkedIn natin, ha? Kasi marami talagang job sa LinkedIn. Ako ilang interviews ako sa LinkedIn, ang dami guys. Ang LinkedIn is a place for skilled and white-collar job. Maraming companies dyan, malalaking companies na nasa LinkedIn. Huwag kayong matakot mag-message directly sa mga headhunter nila or sa hiring manager nila or mag-message kayo directly dun sa company. Wala namang mawawala if you do that, di ba? Mas favorable pa nga sa inyo yun. What if mag-reply? Because I did that many times and I'm so lucky 100% na replyan po ako. Meron pa tayong isa which is Indeed. Siguro familiar kayo sa Indeed but make sure i-check nyo lang rin yung mga company profile, okay? Always put yourself on a safe side. It's important to research and be informed anong klase yung company na ina-applyan nyo, kung legit ba talaga. If you can long distance call the office, why not? Magkano lang naman ang long distance call? You can call the hiring manager, di ba? Pag-ipunan nyo or mag-invest kayo for a long distance call para directly tawagan nyo yung company that you found this hiring sa Indeed website. I-check nyo kung open pa ba yung position or the position is open for foreign workers. Okay, reminder lang guys, reminder, huwag kayong basta-basta maniniwala sa nakikita nyo sa Facebook post or wherever, TikTok. Basta sa social media, huwag kayo basta maniwala. May mga post dyan na hiring, no experience needed, 100,000 pesos agad yung sweldo nyo. Huwag basta-basta maniwala. Do your research, very important. Check the company background. Check nyo sa Google kung may review ba. Maybe may review sa Reddit para mabasa nyo na maayos ba yung company yung ina-applyan. Minsan, yung mga ibang nag-resign na ng mga ex-employees, they put a review in Google. So, try to Google and look for reviews. Hindi, 2025 na ngayon guys, okay, bawal na tayong magtanga-tangahan. Do your own research. Last, ito na yung fourth ways para makahanap ng trabaho. Siyempre, referral. Direct hiring. Ni-refer ka ng isang kaibigan or may kaibigan ka nang nasa abroad, kung saang bansa man yan. Good news tong step na to guys. Legit to. Pwedeng-pwede kung may referral talaga from your friend na nagtatrabaho sa the same company na gusto kanyang i-refer. Pero meron tayong extra step na gagawin just in case ma-hire ka through a referral. So make sure kung ma-hire ka, may contract ka, i-report mo pa rin siya sa DMW. Importante na mag-verify na legit yung ina-apply mong position. Kahit pa sabihin mong referral yan, always put yourself in a safe side. And hindi ka pwedeng lumipad dun sa country na pinag-referan sa'yo ng friend mo kung wala kang valid working visa. Meron namang iba na direct hire ka nga, hindi mo naman alam, ban pala yung bansang pupuntahan mo. So very important na you really go to DMW office or website to check. Kung hindi man kayo physically makapunta, try to call until may makausap kayo from DMW office para po mag-guide kayo. Always do your research for your safety. Okay, may bonus ako sa inyo. How to spot a scammer.
Okay, mga kababayan, napakawais na po ng mga scammers ngayon. On a different level. Dati yung brain cells nila ganito, naging ganyan. Ngayon, nandito na yung brain cells ng mga scammers. Napakataas na. Pero dapat mas wais tayo sa kanila para hindi tayo ma-scam. Bayad muna bago kontrata, scam. Bayad muna kahit hindi pa na-verify yung contract mo sa DMW, scam. Walang physical office, scam. So always make sure na i-check nyo talaga sa DMW website or tawagan nyo sila or pumunta kayo sa office to verify kung sino yung agency or employer that you are dealing with. Kung pinapanood mo tong video na to hanggang ngayon, ibig sabihin lang, seryoso ka talaga sa pangarap mong makapag-abroad. Kaya mo yan, magsumikap ka, kaya mo yan. Pero dapat matalino ka. Don't rush. Don't fall to fake promises. Do it the right way. Don't forget to like and share this vlog sa mga kakilala mong nagpaplanong mag-abroad. Baka itong vlog na to ang makasave sa kanila para hindi ma-scam. And don't forget to subscribe para sa mga real talks and guides about sa pag-abroad or buhay OFW. And I'll see you on the next vlog. Stay safe, stay smart, and go chase that dream.